Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung controversial na unang investment ng Maharlika Investment Corporation. Sa tagal-tagal na panahon, halos magtatatlong taon, sa wakas, nag-invest na sila sa isang project. Of all projects na pwede nilang punduhan, nako, mining operation pa ang kanilang napili. So, ang daming umaalma. Ito ngayon, ang latest na umalma, mismo na ang Catholic Bishop Conference of the Philippines. Inalmahan na nila. So, ito sa Rappler News. CBCP body hits $76.4 billion. $76.4 million Maharlika investment in mining company. So, March 3 by Paterno Ismael II. Okay, yung Caritas, okay, the social arm of the Catholic Bishops Conference of the Philippines criticized the $76.4 million investment of the Maharlika Investment Corporation, which manages the country's first sovereign wealth fund, a mining company. In a statement on Monday kahapon, Caritas Philippines said the decision of MIC to invest in Makilala's mining company contradicts the Maharlika Fund's purpose to spur economic growth while threatening, ito ang masama, threatening communities and undermining responsible ownership. So, si Kidapawan Bishop Jose Colen Bagaforo, President ng Caritas Philippines, ito yung sinabi niya. This move by the Maharlika Fund betrays the Filipino people's trust. Instead of supporting industries that promote development and sustainability, the government is channeling resources into extractive projects linked to displacement, deforestation, and human rights abuses. Ito pong mining project na ito ay somewhere in Kalinga province, gold and copper ang target. Yung $76.4 million, that is equivalent of 4 billion. Loan, pautang. Of course, may interest. Kaya lang, ang nakakapagtaka dito, sabi ni former Secretary, Agriculture Secretary Manny Piñol, ginigisa tayo sa sariling mantika. Bakit? Kasi itong mining na ito, mining is Australian firm. Okay? Celsius Industries Incorporated, ito yung mother company. Australian base. Meron lang siyang affiliate dito, itong Makilala Mining. So, it's a foreign company. Gumamit lang ng kumpanya na kuno pagmamayari ng Pilipino. So, pinautang natin ang isang Australian mining company para kunin ang ating mga gold and copper. Ano ba yan? Kaya nga, ginigisa tayo sa sariling mantika. Ang daming pwedeng mapaglaanan ng investment. Bakit mining pa? Kaya, salamat dito sa Caritas Philippines. Salamat sa CBCP na nagsalita na. Kailangan tutulan natin ito dahil destructive ang mining. Wala. Nung na-assign ako sa Mindoro,
mayroong nakalimutan ko yung mining company na nagsisimula na. Mayroong kukunin na mineral sa Mindoro. Limutan ko kung ore ata, ore, O-R-E, or mineral ore. Nakakalbuhin yung bundok. Talagang open pit mining. Ako. Again, simbahan ang nanguna. Kami naman sa army, ano lang kami, tinitignan lang namin na hindi sila mapasukan ng mga makakaliwa. Kaya nag-prosper yung protest ng mga tao sa pangunguna ng simbahan. Kaya hindi natuloy yung malaking mina sana sa Mindoro Island dahil tinutulan ng mga tao. So I don't know sa Kalinga kung nakausap na ba nila ang mga tao doon, yung mga natives, pumayag ba sila? So ano ba itong nangyayari sa ating wala na bang ibang investment? Okay. Sabi pa niya na Bishop, economic development should not come at the cost of human dignity and environmental degradation. Okay, ito, may nababasa akong comments. Nako, sabi nila, may congressman dyan, hindi ko na lang pangalanan, na ang negosyo ng kanilang pamilya is mining. Baka yan na, sila rin ang nagninegosyo. Bakit magpautang ka naman lang? Pautangin mo ang isang foreign company, yung Celsius Industries Incorporated, gumamit lang ng Filipino company, tapos huhukayin ang ating ginto, tapos may share pa sila. Kung gusto nila, punduhan nila ang kanilang sariling mining operation. Bakit pa sila mangutang sa ating pera? Pera natin yan. Hindi pera ng kung kani-kanino. Okay, so salamat sa CBCP. Mga kaibigan, salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyong panunood at nakakatulong po tayo sa tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribong ito dahil kawawa ang kalagayan ng kanilang mga bahay. Ito, panoorin nyo ang video na ito, makita nyo butas-butas na, lalaki ng butas ng mga yero nila. Pag umulan, hindi na sila makatulog ng mahimbing. Na lang daw, gumagamit na lang daw ng payong. So, salamat. Ituloy nyo lang ang inyong panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Muna po ni ang balay din sa Sitio Garden sakop sa may Tikalaan, Bukidnon. So muna ni ang ilang balay ug akong bisitahon si ante. Ayo ante. Maayong hapon ante. Mo sa among balay nga buslot na. Ay yung balay ante nga bulsot na. Oy, grabe naman ante, daghan naman kayong bulsot sa imong balay.